So ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Shop. So ngayon may dumating na package mula sa Mountain Province galing sa ating current source ng sphagnum moss, si Ma'am Criselda. At ngayon ito yung aking main source ng sphagnum moss. Lalong bumalik kami. Bakit? Kanya ito yung referred sa akin ng isa kong kaibigan na si Sir Raylon. Ayan, shoutout tuloy sa iyo, Sir. Source ng pinakamasarap na brownies. Ayan, so ito dumating ngayon at medyo marami-rami ako na i-refer kay ma'am nung nakaraan. At kaya yan, umorder uli ako dahil hindi pa kompleto yung third layer natin na sphagnum moss area din sa taas. Mamaya bibisitahin natin kung kamusta. So hindi na ako nakapaghintay kanina, binuksan ko na yung package. As is yan, kumbaga tinanggal ko lang yung dito, yung mga tali tsaka yung main na sako na pinambalot dyan sa dalawat kalahating sako na pinadala ni ma'am. At titignan natin yung laman. Ang ginawa ko dyan pagkadating, ito pala, no, pwede nyo rin gawin to para ma-preserve nyo yung freshness ng sphagnum moss na papadala sa inyo ni Ma'am Criselda. Kasi ang maganda dun sa quality na sphagnum moss ni Ma'am Criselda ay galing to sa mga pinagtabasan or may mga tira pa nga na mga live sphagnum moss. Kaya ang ginagawa namin dito ay aming pinopropagate kasi tandaan nyo kapag ang sphagnum moss ay hindi dumaan sa extreme treatment ng heat process ay pwede nyo pang i-revive ito. Pero kung ito ay nasa compact blocks na, yung nabibilis dyan sa QC Circle, pwede nyo gamitin yan as a media pero kailangan yung pakuluan na tugasan pa rin. Pero ang kagandahan dito kay Ma'am Criselda ay ready to use siya. At sa pinakamaganda sa lahat nun ay pwede nyo pa siyang buhayin, tanim. No, hindi ganun kadali pero kung sabi nga pag sisikapan nyo, mabubuhay nyo itong mga ito. So diniligan ko na to pagdating, konting spray lang galing sa taas dahil titipid rin tayo ng rainwater dahil nag-init na. So kung mapapansin nyo, kanina brown yan, nung diniligan ko naglabasan na yung kulay. So ayan, hindi sa lahat ng pagkakataon ganito ka-green, may time na mapula o maputi na, okay pa rin yun, mabubuhay basta't galing pa rin sa live. So ang kagandahan kayo mamaya, long fibered siya, tsaka kahit saan ka tumingin may makukuha ako. Ito yung ginagamit namin pang propagate ng live sphagnum moss, lalo nitong mga green na to. Mga ilang araw lang o ilang linggo lang stable na yan. So ayan yung kanyang mga pinadala ngayon. Dalawang sako yung in-order ko. So isang sako sa kanya ay 600. Tapos ayan, ganda rin ng quality. Tapos shipping fee niya 100. So 700 per sako. Door to door na yun, kaya maganda. So ang ginagawa namin yan ay ina-arrange namin yan para mabuhay. Ayan, hindi pa nga. Ayan, dry pa siya. So pag dry, diligan nyo, magigreen yan. Tapos itanim nyo na kung gusto nyo itanim. Kung gusto nyo naman gamitin as is, pwede, mabubuhay pa rin yan. It will take time lang bago maging lush o yung sobrang daming foliage ng sphagnum moss nyo, yung heads. Nagamit namin yan na pang media dito sa mga alaga namin. At kung mapapansin nyo, kung hindi nyo i-arrange yung sphagnum moss, magpo-brown muna yan. Tapos may mga ilang heads dyan na tutubo, hindi masyadong kita. Ayan, nagiging green yan, tapos tutubuan na yan ng mga sphagnum moss. Ang pinakamagandang way para maparami nyo yung sphagnum moss na mabibili nyo, mabubuhay nyo, i-arrange nyo siya, no? Pero hindi madali talaga, sa totoo lang. Kaya nagbebenta rin kami, hindi mura yung benta namin. Per tab namin is 375, 250 to 375 depende sa supply. May time kasi na napakakonti lang nung nakukuha namin na live sphagnum moss, kaya syempre hindi naman pwedeng palugi, diba?
Tsaka sa totoo lang, hindi namin kailangan magbenta ng sphagnum kasi kailangan rin namin dito. Yun nga lang, may mga nagre-request kaya pa minsan-minsan nag-out kami. Kailangan rin naman namin, di ba, mag-out pag sobra-sobra na yung supply. So, ganyan yung pag-arrange niyan. Ano mo lang na pa isa-isa, no? I-arrange mo dyan. Kung isipin nyo, hindi ganun talaga kadali kasi isa-isa mo yung itayo uli. No? Kasi pag hindi mo yan itinayo uli, ang itsura niyan, tingnan natin dito. Pero hindi natapos dito eh. Parang sinalaksak na lang. Kasi nga, hindi na, kulang na ng heads. So, ito. So, kapag hindi yan maayos yung pagkakatanim, ganito yung magiging itsura niya. Ito lang. Pagka limited yung heads, brown lang talaga yan eh. Tapos titubuan ng mga konting mga heads, yan, mabubuhay. Mas matagal pagka ganun. Kaya ang ginagawa namin, ito katatanim lang nito, parang kahapon lang ito itinaas. Ganyan. Tapos hindi siya natapos kasi kulang na nga yung heads. Ayan. So kapag tumagal, ganyan na magiging itsura niya. Tapos kusa ng dadami yan kapag nag-release na ng mga spore. Ngayon, may mga na-release ng spore. Ganda niyan, kakahalat sa growing area niya yung sphagnums. At pagka kumalat yan, gustong gusto ng mga laman niya yan. Sa wild, ayun yung isa sa mga hinahanap ng mga yung carnivorous plant. Kaya yan din talaga yung isa sa hindi sikreto na dati sikreto namin na nagka-carnivorous plant. Hindi lahat nakapag-alaga yan kasi walang iba, walang tiyaga. Yung iba naman, hindi naman akma yung kanilang growing condition dun sa lugar nila. Like for example, kung gumagamit sila ng mga chemicals, number 1 kaaway ng sphagnums yan kasi mamamatay sila dun. Kami, hindi kami nagagamit ng chemicals. Maraming nagmamagandang loob na magbigay sa akin ng mga pesticides tulad si Serja Salcedo ng JNQ. Hanggang ngayon hindi ko pa nagagamit, pero sabi ko sa asawa ko gamitin niya dun sa ibang halaman niya. Bio advance to, hindi to mura ha, mahal to bio advance. So yan, meron pa kaming ibang chemicals dyan actually, like yung Starkel G na dati ginagamit rin namin yun, pero ngayon hindi na namin ginagamit. Nakagamit rin ako ng Puredan dati, mas mura yun si Starkel G, pero tinigil ko na kasi hindi rin maganda sa pakiramdam at sa isip mo na gumagamit ka ng mga systemic pesticides na maaaring makasama rin sa kalusugan mo at ng kasama mo sa bahay. Meron din yung mga halaman mo, media at mga hayop dito. Pero hindi ko man pinopromote yan, hindi ko naman binabawal yan dahil may mga pagkakataon na kailangan yan talagang gawin. So may paraan naman yan, may tamang paggamit. So ito naman yung mga iba pang mga naitanim na namin ng mga nakaraang mga araw. Meaning nasa taas yan, sabihin bagong lagay lang, pero kung tingnan nyo yung itsura, kaganda na. So, may mga time na hindi ganun kaganda yung nare-receive ko, pero nabubuhay pa rin yun. Example nun ay ito mga to. Pero ayan, nagigreen na rin naman, diba? So hindi sa lahat ng oras mabilis yung tubo ng mga halaman. Kaya sphagnums pala, halaman din naman yun. So kailangan nyo ng time talaga. Pinakamatagal na siguro 3 months, gigreen na yan. Ito yung mga naunang nilagay natin dito, oh. Marami ng green. So ang kailangan niya medyo may liwanag, hindi naman full sun, basta't mayroong konting liwanag sa paligid, eh okay talaga yan. Malaking tulong yan sa mga nagka-carnivorous plant. Ganun din kung gusto mo magkaroon ng fresh air sa paligid mo. Ito yung hidden gem talaga ng pagka-sphagnums. Sa pati kapitbahay mo, fresh yung air na hinihinga nila dahil sa alaga mong sphagnums. Kung i-research nyo to, mas maraming nasasalang hangin na na mga polluted itong sphagnums. Ibig sabihin maganda siya talaga alagaan. So yan yung way namin. Tingin nyo ba paghihirapan namin yan kung hindi effective yung pag-aalaga ng sphagnums? Pakahirap niyan, talagang sasabihin mo ayaw mo na. Pero ulitin mo pa rin kapag kita mo yung resulta. So
Yun, ayun yung aming pinagagamitan na live sphagnums. Ito pa yung isa. Medyo ma-encourage kayo talaga mag-alaga ng live. Diba, nagka-cuttings tayo sa mga Nepenthes. Kahit hindi sa Nepenthes, kung ano mong halaman yung trip nyong alagaan ni cuttings, pwede nyo itusok yan dyan kaysa sa tubig o kung sa lupa at ano nyo, ICU technique nyo o yung lalagay nyo sa plastic, diba? So pwede nyo na lang ilagay dyan, tapos ilagay nyo lang sa liliman o kaya dun sa medyo higher humidity na lugar ng mga cuttings nyo. Tulad ng ginawa ko dito, pinutol ko lahat nung pangkay at growth point na itong halaman na to. Ito yung variegated gracilis. Kaya ako siya pinutol kasi nga naputol na yung dulo nung pinadala sa akin, walang maayos na dumating. So hindi ko maibebenta, maghihintay ako ng ilang buwan bago ko maibenta yan. Sabi ko, why not? Kung maghihintay ako, tigagan ko lang ng ilang buwan, mapaparami ko na siya. So ginawa ko, kinat ko. Sabi ko, yung cuttings nga nabubuhay. Ito pa kayang rootstock na mayroong growth point. So hindi naman tayo binigo at nagkaroon ng mga growth itong mga natanim natin. Nilagay natin siya sa tabi ng mga live sphagnums. Anong reason? Kasi nagbibigay siya ng more humidity, di ba? So yung mga tangkay naman na pinutol natin mula sa mga dried part hanggang doon sa mga medyo fresh pa at may new growth na. So yun, tinanim natin dito, no? Iba dyan 2 nodes, iba 1 lang, pero kung makikita nyo, karamihan sa kanila successful yung tubo, di ba? So from 4 plant ngayon ay yan, mahigit 10 na yan. So di ba, malaking bagay kung mayroon kayong mga ganitong setup, di ba? Puputulin nyo lang tapos tutusok-tusok nyo lang dyan. Di ba? So maghihintay lang kayo ng ilang buwan, di ba? So pwede nyo nang gawing kumbaga pang share sa iba o ibebenta nyo, kayo bahala, diba? So pwede nyo gawin yan, or pwede nyo rin pang acclimate tulad ng ginagawa ko dito. Nandito yung mga import na mga plants, tapos nalagay ko ng sphagnum mo sa paligid, no? Kahit hindi kayo ganun kagaling mag-alaga ng halaman tulad ko, na hindi naman ako magaling sa Nepenthes, so napapapicture natin yung mga hindi natin mapapicture dati, kahit yung mga highlands like Plaba, Glabrata, Stenophilia, ano pa ba yung mga medyo highlands yan, no? Napapapicture na natin yan, pati yung Aristo hybrid na Spectabilis X Aristo na nandoon, no? Nagpipicture na, pati yung iba nabigay sa atin ng ibang kaibigan natin na yung Yamada King. Ngayon ko lang nakita uling nagpicture yun at napakaganda. Gusto nyo makita? Ganda kaya na ito. Dati hindi ko ma-appreciate pero nung nag-feature dito sa medyo higher humidity dahil sa sphagnums, yun o, ganda. Tapos ano siya, tawag dito, mataba yung feature. Ito pala yung isa. Ayan. At marami pang iba dito na nag-feature dahil yun o, yung ibang mga Nepenthes dito picture. Ito yung mga nandun na naka-reserve na. Ito yung Spectabilis na sinasabi ko sa inyo, nag-picture na rin yan, Spectabilis Aristo. Pati yung Raplesiana na namamatay ito sa akin dati kahit malaki na, nabubuhay natin, maliit pa may picture na, di ba? So malaking bagay yung pag-alaga ng sphagnums. Bibili naman kayo ng mga dried na hindi nyo sigurado. Medyo mahirap tulad na itong mga nabili ko dati. Ito ngayon naka-stock dito, hindi ka na magamit. Hindi dahil hindi na pwedeng gamitin ito, magagamit pa rin naman yan, kaya lang may proseso. Gagawin mo, hugasan mo hanggat bumaba yung minerals. Hindi tulad nung
dito kay Ma'am Crisel, ayan, medyo okay siya. Ready to use. No? Pero syempre, didiligan nyo pa rin para kung merong mga impurities, yun, ma-moisturize na siya, ma-wash pa. So, kahit na kanino niya ibente, pare-parehas lang naman yan. Hindi dahil ako bumili ngayon, maganda yung quality. Laging pare-parehas yung quality. Nakaraan nga, hindi ganun kaganda, kaya siguro nagpa-extra si Mama yan. Hindi nung nakaraan maganda. Nung siguro 3 weeks ago, kasi regular ako nakakuha sa kanyang sphagnum moss dahil sa project na to na ginagawa ko dito. So yun lang. At walang sikreto sa pag-aalaga ng live sphagnum moss. Constant na pagdidilig. Actually daily na pagdidilig. Yung iba ginagawa 3 times a day, depende sa bilis na pagkatuyo. Pwede nyo ring i-water tree yan. Nagwa-water tree ako ng sphagnum moss, kaya nga lang may chance na mag-green, mag-algae. Pero maganda nun, kung hindi naman galing sa chemical yung algae, madaling matuyo, mapuksa. At hindi nasisira yung media. Napapaganda ulit. So, ayan, makapag-alaga na kayo ng mga highlands, ultra highlands, kung magano kayo, no? Mag-alaga kayo ng sphagnum. So, yun lang. God bless and bye-bye.